Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, ako matindi ito. Mukhang sisiklab na. Sisiklab na ang malaking apoy. Dahil po dito kay PRRD sa kanyang press conference kagabi. Kakausapin daw niya ang militar. Luluwas po siya ng Maynila. And of course, syempre, yung mga high ranking ang kakausapin niya. Wala po siyang sinabi kung sino ang kakausapin niya. Pero luluwas daw siya ng Maynila at kakausapin niya ang militar. Pero syempre ang naiisip lang natin, ito yung mga high ranking officer ng AFP. At syempre, nabangag agad. Nabangag agad si PBBM at nataranta. Kaya itong aso niyang si ES Bersamin ay pinakahol niya agad. Kung mapapansin nyo, yung mga pinapakilos ni Lisa, ni PBBM, ay matitindi. Mga bigati na yung pinapakilos niya. Si Kilay, isa na dyan, Senate President. Nakaraan, di ba, bumanat si Tamba kay BP Sara. Tapos nag-speech pa siya sa Congress. NBI, DOJ, yan na po yung halos lahat, di ba? Kaya lang, mukhang napapansin ko parang walang effect yung ginagawa ng mga buhaya sa Congress. Yung ginagawa nilang Quadcom, yung good governance, parang walang effect. Kaya pinapakilos na nila yung matitindi. Sila Cheese. Kaya lang, ang problema kay Cheese, hindi makabanat ng solido. 'Di ba? Medyo malambot ang banat. Nag-iingat din si Cheese, 'di ba? Magaling Magaling 'yan kapag sabi ko nga sa inyo, kapag natatantya na, naeembang na si Tamba, si PBBM, madaling makakabawi si Cheese. So, matagal na 'yan sa politika. Mahusay na 'yan. Pero syempre, sa pagkakataong ito, sablay siya. Sablay. Baka ito na yung huling political career term niya, So, umpisahan po natin dito kay fake news kasi ito si Bersamin. Meron po siyang pahayag na ating nabasa. Ito po yung sinabi niya. Nakakagulat ang garapalan panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatahang lakas nang maglungsad ng kudita laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news po ito. Baka hindi po napanood ng buo nito ni Bersamin ang press conference kagabi ni Pangulong Duterte. Hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpapaslang, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Sumunod daw sa tamang pamamaraan. Parang lagi silang tama, yung mga pamamaraan na ginagawa nila. Okay, panoorin po natin si Pangulong Duterte. Ito po yung press con niya kagabi. 1 oras po yun. Pero syempre, inedit na lang natin yung pinaka-importante na dapat nating marinig sa kanya. Wait lang po. Wait lang Okay, ito. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. So, it is only the military who says. It is only the military who can correct it. Okay. Ano po ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte na fractured na, bali na, hindi lang sprain, nabali na? Ito po yung governance, di ba? Yung pamamahala ng Pangulo. At yung parang pagkatiwala ng taong bayan sa kanya. Unti-unti na po nare-realize
ng taong bayan yung mga korupsyon. Marami nang ginagawa na panghaharas, panggigipit. May fractured na, may bali na yung governance ni PBBM. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan, sinabi na maghunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Malinaw, no? Tinanong ng reporter, is it a military or are you saying a military junta? Ito po'y parang kudita eh. No. Malinaw po yun. Na? Ang daming no. Ang daming no. Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Di ba? So, malinaw. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. So, ayan, inulit pa, no? Hindi na kailangan magkudita, dalhin pa nila yung tangke nila. Ang gusto pong ipaliwanag, kasi hirap talaga magtagalog si Tatay Digo. Ang gusto pong ipaliwanag ni Tatay Digo, pwedeng magkaroon sila ng option, no? Kumbaga, babaklas kami sa mga ginagawa mo. Hindi namin susuportahan. Kumbaga, didistansya kami. Kasi yung mga ginagawa niyang panggigipit, persecution, corruption, ang dami. Mga pagsisinungaling. Nalalaman po ng military yan. I'm sure may nakakausap po si Tatay Digo. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Yeah. Out kami dyan. Parang ganon. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out means I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang ng military. You are oppressing people and you are spending our money like water. silent protest. Not take Like water. Spending our money like water. Parang yung pamimigay nila, paggastos, pagkuha sa pera ng bayan, parang tubig lang na, alam nyo, yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yan. Will not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ito lang sa survey. Pinagbili nila. Saan itong pera? Yan, yan. 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress kung may resolution, Yeah. tapos i-bill that would correspond with it, Yun na isa sa batas. there's explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Ayun. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons.
Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Oo, kasi may statement siya, dapat partisan, dapat parang stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Billion-billion yung nawawala. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Yun. Noon pa yan, alam na ng lahat. Ang tinutukoy yata ni Pangulong Duterte ng mga reporter, yung natutulog na chief of staff, baka si Secretary Anyo. Hindi ako sure. Baka sila ang hindi, ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sipon mag-usap kami, yung sipon ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung sipon niya. Minsan gano'n na lang yan. Ibang klase talaga. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila Tropa yan eh. sa hit-hitan. Sa session. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military Yan, pati yan. police, Yan. would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung tanong lang yung Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Okay, dito na natin puputulin dahil ang haba po nito. So, yan po. Yung sinasabi ni E.S. Bersamin na nagtatangkang kudita, pag-aalsa, ay nananawagan daw si Tatay Digong, isang napakalaking fake news. So, yan po ang ginagawa nila, no? Yung sinasabi ni BP Sara, sinasabi ni Tatay Digong, iniiba nila, no? Gumagawa na sila ng propaganda. Biro nyo, ang nagpo-propaganda na ngayon, hindi na mga hindi na mga media, hindi na mga troll. Sila na. Sila na yung gumagawa ng propaganda, ng fake news. Napapansin nyo ba? Sila na. Parang hindi na nila nagugustuhan yung mga tauhan nila eh. Parang waipek eh. Kaya sila na yung nagpo-propaganda eh. Isang malinaw na fake news itong si Bersamin at malamang hindi niya napanood yung buong press conference kagabi ni Tatay Digong. So sa oras na makaharap na niya ang mga high-ranking officer, kapag lumuwas na siya dito ng AFP, ilalatag daw niya yung kanyang, yung lahat ng baraha niya, no? Ano-ano ba yan? Sa aking pagkakaalam, isa dito, kumbaga, di ba sasabihin niya nga, do you still protect? Do you still support? Sasabihin niya sa mga militar, do you still support and protect the drug addict president? Isang matinding question yan, no? Kasi ang militar daw, sabi ni Pangulong Digong, ang militar is the protector of the Constitution. Binabalahura na po yung Constitution ng Pilipinas eh. Kagaya nga lang yung kay Attorney Lopez eh. Hindi naman convicted, ni wala ngang kaso yung tao. Ikukulong nila sa correctional. So,
parang parang ngayon ko lang to nalaman na the military is the protector of the Constitution. Ikalawa, yung korupsyon. Ilalatag ni Pangulong Duterte yan kasi baka hindi aware ang marami. Basta meron daw siyang kakausapin, wala siyang sinabi, no, na kung sino. Kung high-ranking military yan, may baraha, may mga barahang ilalatag daw si Pangulong Duterte. Ewan ko kung ano yung barahang hawak niya, hindi natin alam, hindi niya sinabi. Kaya eto siguro lang yung ano, yung mga naiisip ko, no? Kasi sabi niya, alam ba ng military ito? Alam ba ng mga sundalo ito? Yung mga bilyon-bilyon na nawawala? No? Kung magtitipon siya ng mga sundalo, sasabihin niya ito, mga PhilHealth, GSIS, unti-unting kinukuha. At pangatlo, anong programa ni Marcos sa military? Sa mga militar? Meron po ba? Kasi si Tatay Digong, isang matinding programa lang Dinoble niya ang sahod ng pulis at militar. Hindi ba't hindi yan makakalimutan ng mga sundalo? So dito kay Marcos, meron ba siyang modernization ng AFP? Meron bang ginagawang pabahay para sa mga sundalo? Si Duterte niya kasi may dinoble ng sweldo, meron pang pabahay. Alam ko meron, 'di ba? Pinasok pa nga ito ng mga parang mga komunista, inagaw yung mga pabahay. Di ba't sa sundalo yon at sa mga pulis? Meron siyang proyekto para sa mga militar. Pero dito kay Bongbong Marcos, parang wala. Ano kaya ang mangyayari sa modernization sa AFP? So siguro ang itatanong ni Tatay Digong, susuportahan mo pa rin ba ang drug addict na presidente? Kasi that is something to think about. Kapag si Tatay Digong na ang nagsabi sa mga militar, no? Mag-iisip tiyak ang mga sundalo. Mas maganda po kasi yan na may marinig silang ganyan na kakausap sa kanila para ma-motivate yung isip nila, para ma-massage, no? Mas maganda yan. I-motivate ni Pangulong Duterte yan, ano? So hindi rin natin alam kung sino-sino talaga yung kakausapin niya, pero sinabi niya yan, hindi ko lang sa video. Isa pa ang nakikita ko rito na pwedeng bumaliktad, no? Gibo Teodoro. Kasi si Gibo bataan ni bata ni Gloria yan di ba? Hindi jowa baka hindi jowa, bataan. Bata-bata ni Gloria yan, kay Gloria yan. Hindi talaga kay Marcos yan, ano? So, si Gloria, nakita naman natin, sumusuporta yan kay BP Sara. Pinapagtanggol pa nga si BP Sara, di ba? So, ang gusto ko nga dito, na lumabas na yung mga militar, mag-withdraw na ng support. Pero ang nakikita ko po, kung sakaling mag-withdraw ng support ang mga militar, sabay-sabay yan. Hindi po yan grupo-grupo, platoon-platoon, hindi po. Sabay-sabay po yan. Pero after nun, sabihin natin, nag-withdraw na ng support kay Bongbong Marcos ang mga militar, sigurado may susunod dyan, no? Isa na dito ang mga religious group. Importante po yan. And then, tamang-tama yung Iglesia ni Cristo, pumapalag na kay Tambak. Dahil binanatan sa hearing yung Iglesia ni Cristo, di ba? Kaya itong Net25, pumapanig na sa Duterte. Di ba? Iglesia ni Cristo, yan ang bumuhat kay Marcos.
Ang dami niyang boto yung nakuha dyan. Tapos babanatan lang ni Tamba. Tapos, kaya nga, wala silang pakialam sa mga nakatulong sa kanila. Wala na, budol na. Wala kami pakialam. Pangulo na ako, presidente na ako, si Tamba, speaker na. Wala kami pakialam sa inyo. Diba, ang sama ng ugali talaga, ano? Kaya si Katunying, bumabanat na rin. Ewan ko kung binanatan niya na si Marcos, saka si Lisa. Boss niya yan. Dati niyang boss yan, eh. Diba, si Katunying, Iglesia ni Cristo yan. Pero bumabanat na ngayon kay Tamba. Yung ginagawa raw ni Tamba na hearing sa Congress, pantakip lang daw yan. Pantakip. Sabi ni Katunying to, pantakip lang sa mga korupsyon na ginagawa niya. Balikan nyo yung, puntahan nyo yung vlog ni Katunying. So, kung lumabas na, nagpahayag na ang mga religious group, people power na yan. Susundan na ng people power yan. Diba? Tapos, kapag meron ng ganon, maaring yung oligarko na sumusuporta nasa likod ni Marcos, maaring bumaklas na yan. Kasi, kung titignan nyo, bagsak ang ekonomiya. Malaki kaya ang kinikita pa rin ng mga oligarko? Wala nga pambili yung wala nga pambili yung mga tao, karamihan eh. Yung may maari ng mga SM mall. Sa tingin nyo, tinatao ba, dinadagsa ba ang mall ngayon? Siguro, bandang mga December 15, December 16, bigayan ng bonus. Di ba? Siguro, dadagsain yan. Pero, yung mga nakaraang buwan, wala eh. Kakaunti ang tao sa mall. Kumbaga, ang ekonomiya hindi masigla, matamlay. I'm sure, hindi kumikita ang mga oligarko ng ganun kalaki, kagaya dati siguro. O kagaya nung 2021, 2022, di ba? At yung 2023, okay pa sana. Ngayon, wala na. Bagsak na talaga ang ekonomiya. So, maaring bumitaw din itong mga oligarko at sumuporta na sa mga nag-aaklas, sa mga nagpo-protesta. No? Makikipagsabwatan na rin yan. Kakampi na rin po yan sa mga Duterte. So, yun lang po yung yung naiisip ko. So, pwede pang sumunod dyan yung mga cabinet member. Pwede nang mag-resign. Yung mga cabinet member na baka sakaling ma-appoint ako ni Sara Duterte pag nag-resign ako dito. Di ba? Ayoko na kay Marcos. Tutumba na eh. Baka pwede mag-resign na ako. Tapos punta ka sa EDSA. Baka nasa EDSA yung people power. Tumaas ka ng kamay doon. At baka ma-appoint ka ni BP Sara. Okay, hanggang dito na lang po. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Paalam.